Breaking news po ito mga kababayan. Talagang ito ay viral na viral sa social media na tila itong admin ni The Junior ay pinag-iinitan po ngayon ang Iglesia ni Cristo at balak daw lusubin ang Templo Sentral ng Iglesia ni Cristo dito sa Quezon City. Bakit mga kababayan? Bakit ba pinag-iinitan ni The Junior na tila gagayahin ang kanyang amain noong martial law? 'Di ba mga kababayan, ayon sa kasaysayan, ang kanyang amain na si Matandang Marcos ay nagtangka rin na guluhin at pasukin ang Templo Sentral ng Iglesia ni Cristo, pero sila ay nabigo. Mga kababayan, ito ay kasaysayan na. Maliit pa ang Iglesia ni Cristo noon. Nung panahon ng 1972, nung ideklara ang martial law, lahat po ng mga lumalaban sa administrasyon ng Matandang Marcos ay talagang kanyang ginipit at tinakot. Mga media, lahat po ng mga kritiko niya ay pinatahimik niya. Ayon po sa kasaysayan, ginipit din po ang Iglesia ni Cristo. Ganon din nung panahon ni Gloria Aquino, ni Gloria Macapagal, panahon ni Aquino, nung ni Cory, ginipit din ito mga kababayan, pero hindi sila nagtagumpay. Bakit mga kababayan? Kasi nga, sabi nga po ng mga nagko-comment, guluhin nyo na lahat, wag lang Iglesia ni Cristo. Ito po ang talagang hindi nila maintindihan. Bakit ginugulo ang Iglesia ni Cristo? Nananahimik po ito. Tapos sasabihin nila si Senador Marcoleta daw ay magtatago. Yun po yung mga komento. Sasabihin nila si Bato daw nasa loob. Bakit naman kukupkupin at itatago si Bato sa loob? Common sense mga kababayan, bakit si Bato itatago sa loob ng Templo Sentral? Common sense po yan. Kaya yung mga gugulo sa Iglesia ni Cristo, naku po, mag-isip-isip po kayo. Hindi po maganda ang ginagawa nyo. Sa dami po ng mga nagtangka, naguluhin, at talagang gipitin ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo, hindi po nagtatagumpay. Kasi nga po, hindi nyo alam ang susuungin nyo. Hindi nyo alam ang kakalabanin nyo. Hindi tao ang kakalabanin nyo. Kayong mga gumugulo sa pamamahala, o dito, talagang gusto daw lusubin. 'Di ba mga kababayan ko? So ngayon, pakinggan po natin, hindi na ako magko-comment pa ng kung ano-ano mga kababayan bilang pagrespeto. Bilang ano po kasi mga kababayan, ako nasasaktan din po ako. Kasi nga po, ginugulo nila ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo na nananahimik. Wala namang ginagawa sa kanila. Kasi nga, balak daw nila, mga kababayan, ito, bali-balita po ito, viral na po ito. Itinalaki na rin ito ng mga kilalang mga political analyst, mga talagang nagmamasid po at nag-oobserba sa nangyayari sa politika, na lahat po ng mga, alam nyo na, mga kritiko ng admin, talagang papatahimikin. Gaya ng mga nasa gobyerno ngayon, mga kababayan, dahil sa issue ng flood control mula sa mga senador, gaya ni Senador Marcoleta, i-issuehan ng warrant of arrest. Lahat po ng mga kritiko ay talagang gigipitin nila. Kasi nga gusto daw nila igaya kay Kibuloy. Sa JIL, napabagsak daw nila yung JIL, itong kay Kibuloy, bumagsak na daw, o ngayon isusunod daw nila ang Iglesia ni Cristo. Nako po, para po kayong nag-suicide po dyan. Para po kayong tumalon sa bangin. Kasi hindi nyo alam kung sino ang kakalabanin nyo pag ginulo nyo ang Iglesia ni Cristo. Ito po yung video mga kababayan, hindi na lang ako magko-comment bilang pagrespeto po kasi
tinatalakay lang po natin ito kasi ito po yung napag-uusapan ngayon. Wala po akong ano dito, pero bilang mga kababayan, masakit po yung loob ko na pati pamamahala ng Iglesia ni Cristo ay kanilang gigipitin. Ito po ang pahayag ng isang tumalakay po. Ito po, pakinggan po natin. At mamaya ipakita natin itong sabi ni Senador Marcoleta. Pakinggan po natin ito mga kababayan kay Helen Juanillo. Templo Sentral ng INC, lulusubin nila. Naku po mga kababayan, viral na po ito. Napapabalita ngayon na lulusubin daw ang Templo Sentral ng Iglesia ni Cristo sa Diliman, Quezon City dahil pinaghihinalaan doon itinatago ang senador na si Senador Bato at si kapatid na Rodante Marcoleta para daw iserve ang warrant of arrest. Matatandaan na nangyari din ito noon na nilusob ang Templo Sentral sa pangunguna ng Pangulong Cory Aquino at ang Cardinal Sin. O ayan mga kababayan, nung panahon ni Cory Aquino, ginipit din nila ang Iglesia ni Cristo. Gusto nilang kubkubin ang Templo Sentral dyan sa Quezon City, sa Diliman. Mga kababayan, hindi sila nagtagumpay kasi gusto daw nilang gawing basilika ang Templo Sentral. Aagawin nila ito pero hindi sila nagtagumpay. Bakit? O tignan po natin mga kababayan, tuloy pa natin ito. Pakinggan pa natin. Napapabalita ngayon na lulusubin daw ang Templo Sentral ng Iglesia ni Cristo sa Diliman, Quezon City dahil pinaghihinalaan doon itinatago ang senador na si Senador Bato at si kapatid na Rodante Marcoleta para daw iserve ang warrant of arrest. Matatandaan na nangyari din ito noon na nilusob ang Templo Sentral sa pangunguna ng Pangulong Cory Aquino at ang Cardinal Sin para kubkubin ang Templo Sentral at gawing sentro ng relihiyong Katoliko at gawin itong basilika, pero hindi sila nagtagumpay. Nagawa rin ang ganitong pangyayari noong September 23, 1972 nung ipatupad ang batas militar ng dating Pangulong Marcos Sr. at pinagtangka ang isara ang Eagle Broadcasting Incorporation na radio station ng Iglesia ni Cristo. Pero dahil lumaban ang mga gwardya, nagkaroon ng putukan at ikinasanhi ng pagkamatay ng isang gwardya. At para hindi dumanak ang dugo ay namagitan ang noon ay Defense Secretary na si Fidel V. Ramos. At natigil nga ang putukan. Pero dahil sa mapayapang pakikipag-usap ni Fidel V. Ramos ay nagpahinuhod ang Iglesia ni Cristo na maisara ang Eagle Broadcasting Incorporation. Pero ngayon, hindi natin alam kung ano ang mga mangyayari kung sakaling ang ituloy nila ang paglusob sa Templo Sentral na walang pahintulot mula sa pamamahala at sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Sana hindi po yan totoo kasi kaisang diwa kami ng pamamahala, isang katawang kami nakikilos. Ayan mga kababayan, naku po. Naiiyak po ako. Naiiyak po ako mga kabayan. Isipin nyo po nananahimik po ang Iglesia ni Cristo. Kanilang guguluhin. Pinaplano nila na lusubin ito. Naku po, sabi nga ng nagsasalita po na kapatid na kaanib po ng Iglesia ni Cristo. Ang mga kapatiran, iisang diwa po yan. Naku po. Pag ginawa nyo po yan at talagang hindi nyo nirespeto ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo at basta-basta kayong papasok dyan na hindi kayo pinayagan na pumasok sa loob, talagang magkakagulo po talaga mga kababayan ko. Ito po ang sinasabi ng mga komento. Sinasabi nila, para po kayong kumuha ng bato na ipupukpok sa ulo nyo. Di ba mga kababayan? Hindi lang po Iglesia ni Cristo ang kalaban nyo. Dito na papasok yung mga iba't ibang mga reliyon. Gaya ng mga protestante, born again, GIL,
mga dating daan, itong kay Kibuloy, dito sa kung ano-ano pang mga kapatiran dyan, tulad ng mga kapatid nating Muslim, alangan namang tutunga nga lang sila dyan. 'Di ba? Kasi ngayon mga kababayan, hindi mo na talaga makikita na mayroong hustisya. Eh tignan niyo nung unang panahon, panahon ng martial law, 'di ba? Ginipit din nila ang Iglesia ni Cristo. Maliit pa ang Iglesia ni Cristo noon. Eh paano pa ngayon na nagniningning na ang Iglesia ni Cristo at talagang nirerespeto ito? Dahil nga hindi nyo po kakikitaan ng anumang mga issue na kung ano-anong mga kamalian sa lipunan na nagiging ehemplo ang Iglesia ni Cristo sa lahat po ng mga reliyon. Nakita nyo ba, mga kababayan, na may mga issue sa pamamahala? Wala po. Tahimik po sila. Hindi po sila nagsasalita kahit binabastos na sila, kahit na anong ibato sa kanila, na sinisiraan po sila. Kami po, naiiyak po kami pagkaganyan. Eh sabi nga nung nagsalita, isang diwa, isang katawan, isang espiritu. Eh pag ginawa nyo yan, naku po, talagang ibang usapan na yan. Eh dito na nga lang kay Senador Marcoleta gagawin nyo na aarestuhin. Wala naman siyang kasalanan. Hindi naman siya gumawa ng kung ano-anong mga pagnanakaw. Ang kasalanan lang niya, ayon kay Senador Marcoleta, talagang siya yung matapang na binubulgar yung mga nangyayari sa gobyerno ng pagnanakaw ngayon. Di ba mga kababayan ko? Napakarami pong mga pangyayari na ginawa na po ng mga kumakalaban po sa pamamahala pero hanggang ngayon po hindi sila nagtatagumpay. Bakit po? Iba kasi ang Iglesia ni Cristo. Kakaiba sa ibang mga reliyon dyan na nagsitubuan lang. Kung gagawin nyo gaya ng ginawa nyo kay Kibuloy, parang malayo po. Nakita nyo naman yung mga tagasunod ni Kibuloy. Hindi sila intact. Hindi sila buo. Kung sino lang yung malalapit sa kanila, doon sa Davao, yung pinaka-stadium kung saan nandun si Kibuloy, si Pastor Kibuloy, bilang pagrespeto na rin, hindi ko po inaano, pero iba ang Iglesia ni Cristo. Kumbaga, magkakadikit yan, magkakapatid yan. Pagka inano nyo po ang pamamahala, tapos pinasok nyo ang Templo Sentral, baka pati yung mga taga-ibang bansa ng mga kapatid, pupunta dito para ipagtanggol ang pamamahala. Tapos sasabihin nyo para magkaroon kayo ng legalities, si Bato ay nagtatago sa loob. Walang ganun. Ba't bibigyan ng panahon si Bato para magtago dyan? Common sense. Di ba mga kababayan at mga taga-subaybay dito? Gagawa lang sila para makapasok sila doon. Gaya ng ginawa kay Kibuloy. Kasi si Kibuloy kasi akala ng mga pulis kay General Torre, pinasok si Kibuloy. Kaya nagkaroon sila ng legal action para pumasok doon. Pero dito sa gagawin nila mga kababayan, tila malabo ito. Para kayong nag-suicide. Parang ginigising nyo yung higante na natutulog dito. Ang payo lang po sa mga nag-iisip dyan, mag-isip-isip po kayo ng mabuti. Mag-isip-isip po kayo ng 100 times kung gagawin nyo po na lusubin ang Templo Sentral. Kasi talagang malabo ito. Magkakaroon talaga ng malaking kaguluhan sa Pilipinas. Ito po ang nababasa natin sa mga komento. Talagang intact po ang kapatiran. Hindi nyo po kakayanin yan. Sabi ni Marcoleta, pag inaresto siya, kusa siyang loob na sasama. Hindi siya magtatago.
Tapos si Bato nasa loob ng Templo Sentral. Di ba mga kababayan? Walang ganun. O tignan po natin ang pahayag ni Senador Marcoleta. Ito po ang kanyang pahayag mga kababayan na talagang maiiyak po kayo. Talagang nakakaiyak po talaga mga kababayan. O tignan po natin ha itong pahayag ni Senador Marcoleta. Para malaman po natin. Ito po. Tignan po natin ito. Ito natatalakay lang po natin ito mga kababayan at mga kapatiran. Ako, nalulungkot din po ako na tila pag-iinitan nilang pamamahala, di ba? Kayo ba, di ba? Pare-pareho tayo nagdamdamin dito eh. Masasaktan po tayo para tayong isang katawan na pagka ginurot mo, kasama pati kalingkingan eh. Masakit po sa bilang kaanib po, masakit po sa amin yan. Nananahimik po ang Iglesia ni Cristo pero pag ginawa nyo yan, alam nyo na ang magiging damdamin ng mga kapatid. Masakit po ito sa amin. Dito na lang sa gagawing pag-aresto kay Senador Marcoleta, nasasaktan na po kami. Paano pa pag ginawa nyo ng masama at lusubin nyo ang Templo Sentral at mauulit ang kasaysayan ng martial law na ginipit din ng matandang Marcos. Ngayon, yung anak naman niyang gagawa. Tila itong si Dayunyor, napaparanoid na. Tila kung ano lang yung maisip, yun na. Hindi na pinag-iisipan kung ito ba ay makakabuti sa bayan. Ito ba ay magkakaroon ng kapayapaan. Sa tingin nyo, yung mga uutusan ni Dayunyor, itong otoridad, mag-isip-isip po kayo. Ito ba ay makakabuti sa bayan? Ito ba ay magdudulot ng kapayapaan? O lalo lamang magdudulot ng kaguluhan at pagdaramdam ng bawat Pilipino? Kasi pag ginawa nyo yan, para kayo nag-suicide. O ito pang pahayag ni Senador Marcoleta. Ito, nakakaiyak po ito man. Naiiyak po ako Kung pagpapasakop, I will not arrest, I will not resist. Ayan mga kababayan, ito po ang pahayag ni Senador Marcoleta. Pakinggan po natin, hindi na po ako magsasabi pa ng kung ano. Makinig na lang po tayo dito. Ito po. Yung pong kanilang mga asunto'y puro invento yon. Alam po ninyo, pinagdalhan ng malay-maleta. Pati po yung mga kasama ko sa Senado na dati namin kasama sa grupo namin, meron silang plunder na nauna na. Pero dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro. Baka sila po ay hindi na asuntuhin. Mauuna pa po akong aarestuhin. Doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami. Walang hiwalayan, walang maghuhudas. Sabi ni Pero Boying, napansin na ninyo kung sino po yung naghudas. sabi ni Ombudsman Boying, yung mga naunang sa niya pa, hinug na raw po ang kasong plunder para sa kanila. Nakita ko, unang-una, April 2026, nandun yung 5 kaso na nakalaan para kay Martin Romualdez. Isang plunder, isang indirect bribery, isang direct bribery, a violation of AMLAC, violation of RA 3019. 5. April 2026. Hindi ko lang alam ng date kay Joel Villanueva at saka kay Chis Escudero. Pero ako, invento lang. Walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila. Sa kanila, hindi sa taong bayan. Ay yung piliting ko po na ituloy ang pagdinig diyan sa flood control projects, anomaly na yan. At mapanagot. Kasi At mapanagot natin silang lahat. Mapanagot ang nasa likod talaga. Nasa sa kanila po yun. Nasa kanila na po yun. Kung talagang aarestuhin po nila ako, muli po akong nagsasabi na ako po ay
sasama sa kanila ng buong pagpapasakop. Oho. I will not arrest. I will not resist Oho. the arrest. Pero habang pinakikinggan ko kayo, Sen, mabigat. Ako, personally, mabigat sa loob ko po yun kung gagawin nila yan, Sen, ha? Alam ko naman, si Nelson nga, nakikita ko, lumuluha pa yung tao. Pero talagang gano'n, ha? At hindi ko kayo masisisi kung malulungkot kayo. Pero gano'n talaga bilang tao, malulungkot naman. Lalong-lalo na, sa katulad ko, wala naman akong nagawang kasalanan. At yung ibang mali-tangang pinagdalhan, nandyan na nga ang mga nakaumang na lahat, ang mga plunder cases laban sa kanila, pero hindi nila ginagalaw. Minabuti pa nila na baka sakaling ako pa ang mauna na maaresto. At ang hilala nga ng iba, baka mabsuelto pa po yun. Hindi ko ba? Hindi malayo yun. Hindi malayo yun. Mukhang, ano ba ito? Lokohan na ba ito? Sen, mukhang, sabi nga nung isa kong narinig, mukhang inuunggoy na tayo, Planet of the Apes na ba ang Pilipinas ngayon? Hindi kasi, dahil nga siguro sa kinatatakutan nila yung multo na kanilang ginawa, pinagnakawan ang taong bayan, isip-isipo, nilimas nila ang salaping bayan na para sana sa serbisyo ng mamamayan. Pagkatapos, natakot sila sa multong ginawa nila, gusto nilang pagtakpan. Nako. So kung sino man ang magpapakabayani na yan na ituloy, para sa ganun, makilala natin silang lahat, gagawa sila ng paraan para usigin ang tao na yan. Ako ngayon. So bakit kayo magtataka? Bakit kayo malulungkot? Dapat inasahan natin na gagawin nila sa akin yun. Ang dapat po siguro kayo ang pinagtatanggol nila, Sen, kasi kayo ang sumusunod at pinagtatanggol nyo po ang batas. Yung nakakaalam ng katwiran. Halimbawa, yung mga pulis, yung mga sundalo na nakakakilala ng katwiran, alam nila yun. Kaya lang, yung mga tao na nasa likod ng pagnanakaw na ito, na ayaw nilang mabunyag ang kanilang pagkakakilanlan, ayaw nang makilala silang lahat, yan ang kinatatakutan nila. Kaya nangyari ang mga bagay na ito. Kaya itong pag-broadcast natin ito, malay ninyo, ito yung huli nating pag-broadcast sa araw na ito. Nako, Hindi ba? Hindi ka nakasalita. Mabigat sa loob, Sen. Pasensya na kayo, no, ha? Mukhang nasagutan pa naman kita na ako ay magiging ninong ko kayo sa kasal mo na 30 years anniversary yata yan dyan. Mukhang hindi tama itong So isa ka sa casualties dito. Hindi ko na itutuloy ito, Sen. Pwede ka. Huwag mo naman, i-postpone mo na muna yung kasal mo. Makakapaghintay naman siguro. Baka ako naman ang iwanan ng misis ko, hindi kaya. Siguro naman may papaliwanag mo naman siguro. Baka naman. Sabihin mo, darling, pwede ba nating iiliban muna ito kasi baka hindi naman magtatagal ito Ang problema, yung venue, siningin na po ako, Sen. Maliit na bagay naman siguro sa iyo, di ba? Babawi na lang. Pero, hari naman, magkaroon ng linaw ng isipan kung sino man ang nag-iisip nito ng mga bagay na ito, Sen. At, anyway. Basta takot dyan, maliwanag sa akin yan na alam ng taong bayan na wala po akong kasalanan kung hindi yung maglingkod sa inyo ng buong katapatan. Ano man po yung gagawin nila. Ako po ay naniniwala na meron po tayong isang Diyos na mapagmahal. At sa kanyang kalooban po ay doon ko na lamang ibinibilin ang aking magiging kapalaran dyan. Sen, ang inyo pong mensahe sa mga taong bumoto sa inyo, naniniwala sa inyo, sabi nyo nga, baka hindi naman siguro huling broadcast. Hindi, mabigat ang galo. Sa buwan na ito siguro. Ayaw ko naman sabihin huling broadcast natin. Huling broadcast natin muna sa buwang ito. Ayun, malay mo naman sa susunod na buwan, ma-open uli natin ito, hindi ba? At hindi naman ihinto ang programang ito, Jen, dahil nandyan naman kayo ni Nelson. Pero mabigat pag-programa, Sen, kung gano'n ang nasa likod ng isipan namin na mahirap magtanggol pala sa batas kapag ginagawa natin yung tama, ganito pa gagawin nila. Naintindihan ko yun, pero alam ninyo na ang lahat naman ng mga bagay ay hindi mangyayari kung hindi kalooban ng Diyos. Yun na lamang natin. Doon na lamang tayo babatay at sasandig dahil lahat ng pangyayari, gusto man natin o hindi, ay meron lahat paliwanag yan. May kadahilanan yan. At ang tanging nakakalam dyan
ang ating Panginoon Diyos, Jen. Sen, ang inyo pong bigyan ko na kayo ng pagkakataon para magbilin po, mag-iwan ng mensahe sa ating mga taga-subaybay, mga supporters nyo po, at siyempre, mga naniniwala sa inyo, Sen. Salamat pong lahat sa inyong mga nakikinig sa araw na ito. Pasensya na po kayo kung naging maramdamin po ang mga huling pahayag ni Jen Sabarjaga. Opo. Pero totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito o kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa, kung hindi napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po'y pinagtiwalaan ninyo. Inakala po ninyo na silang gagawa ng mabuti para sa inyo, sapagkat yun naman ang inaasahan ninyo na magiging kapalit ng pagtitiwala sa inyo, sa kanila. Ngunit, sa halip po ng pagtitiwalang yon, ay ninakawan po kayo. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. Yan po ang kanilang gustong iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan at tuluyan. Kaya lahat po ay gagawin nila. Huwag po kayong mawawala ng loob. Alam ko po na ito'y pansamantala lang. Alam ko pong hindi magpapabaya ang Panginoon Diyos. Siya po ang gagawa ng paraan upang malutas po natin ang problemang inaharap ng ating bansa. Pansamantala, dyan lang po kayo. Tibayan po ninyo ang inyong kalooban. Hindi po tayo matatalo sa ating ginagawang pakikipaglaban. Salamat po sa inyo. Sen, bago lang tayo magtapos, inuulan ako ng napakaraming text message ngayon. Nakatutok sila sa atin. Ang sabi nung isa, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kung ano man po yung gagawin natin, siguro. Tignan natin, ano ha? Magbabalik pa po. Ayan, mga kababayan ko. Yan ang buong mensahe ni Senador Marcoleta. Ako, mga kababayan, hindi na po ako magsasalita pa bilang pagrespeto na rin po. Siyempre, bilang isa po sa kapatiran po siyempre, nasasaktan din po ako sa gagawin nila kay Senador Marcoleta. Lalo na itong nababalita na gusto nilang lusubin at kubkubin ang Templo Sentral. Tila hindi na yata naaayon sa pagtakbo ng kanilang kaisipan kasi hindi na tama ito. Tila suicidal na po ito. Tila ito na ay pagyurak at wala nang pagrespeto sa lipunan. 'Di ba, mga kababayan, lahat ginawa na po lahat ng mga kasaysayan ng mga leader na gustong gawan ng masama ang pamamahala pero lahat hindi nagtagumpay. Bakit? Kasi po alam natin na may Diyos na buhay ang Iglesia ni Cristo. Hindi po papayag ang Panginoong Diyos na buhay na gagawan ng masama ang pamamahala. At kung lulusob kayo doon, mag-isip-isip po kayo. Kasi baka yung iniisip nyo na pag ginawa nyo yan ay magiging payapa ang bansa, tila baka iba yung iniisip nyo. Baka lalong gumulo ang Pilipinas. 'Di ba, mga kababayan at mga kapatid? Mag-isip-isip po yung mga may nagbabalak na gumulo. Kasi hindi po kayo magtatagumpay. Yan lamang po at salamat po sa inyong lahat. Ipanalangin po natin na sana wag totoo ito. Sana wag nilang gawan ng masamang pamamahala. Ipanalangin po natin ng pamamahala na bigyan pa sila ng lalo pang kapangyarihan
para ipagtanggol ang kapatiran. Mga kababayan, kayo na pong bahalang mag-comment. Salamat po. Ako si The Wonders Philippines. At bali-balita lang po ito. May malaking rally na gaganapin pero wala pa pong petsa. Hudyat na lang po ang inaantay. Ito po ang inyong lingkod, si The Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy. Ito po ay tinatalakay lang po natin bilang pagbabalita po para ipaalam sa buong kapatiran na may pinaplano silang masama sa pamamahala. Kaya sana po sa mga nakakanood nito ay ipalaganap nyo po para ma-red alert ang mga kapatid. Para malaman nila na siyempre kaisa po tayo ng pamamahala. Kung gagawa nila ang pamamahala ng kung ano-anong masamang kaisipan, kaisa po tayo para ipagtanggol po sila. Mabuhay po.